Hello dear friends! So, ngayon pupunta na kami ng Nauhan. Doon ang una naming ministry ngayon. Magkakaroon kami ng crusade. So, tingnan natin kung makakapag-video ako sa lahat ng mga activity namin dear friends. Samahan nyo kami sa mga ministry namin, sa lahat ng gagawin po namin habang nandito kami sa Mindoro. Thank you! See you! Hello dear friends! Update lang, andito na kami ngayon sa Pinamalayan at maggagas lang kami at saka bibili lang ng pagkain. Galing kami kanina sa Bungabong, Oriental Mindoro, pupunta kami ngayon ng Nauhan. So, andito na kami ngayon ng Pinamalayan, Oriental Mindoro at 1:45. Mag-withdraw lang at saka bibili ng pagkain. Sobrang init dear friends. At yun nga, ako na nag-drive kanina nung nandoon kami sa Bungabong kasi natulog si Yats. Kailangan niya matulog kasi ang aga niya nagising kanina, pumunta siya sa work, and then ngayon papunta naman kami ng ministry. So yan, masyadong busy dear friends, pero pag para sa Diyos walang busy. So yun lang yung update. So update ko ulit kayo mamaya. Thank you. Yung lang ma'am, yung Y2 lang at saka isang extra na burger lang with Ma'am, cheese pineapple din. lang po yung drinks namin. Sige, okay lang po. Yun talaga yung order. Okay. Pineapple, ma'am? Okay, Isang Y2, tsaka isang burger. Okay po. With cheese din. Okay po. Para makakain ka. Hello, dear friends. Dito na tayo sa likod. Kasi nga, pinalitan na tayo mag-drive. Siya na magdadrive. Yan ang aking poging driver. Poging driver. Hindi makalingon kasi nagdadrive. At, ikaw ko ngayon kasi nga, magkain tayo ng lunch. Ang lunch natin ay ito. Ang lunch natin yan. At saka ito. Kasi pupunta tayo ng Nauhan. Ilang oras ba yung biyahe? 2 hours? So, bumibiyahe kami ng 2 hours. Pero Naka 2 hours na tayo. Alas 12 na tayo. Alas 2 na oh. Drag na tayo may sa bahay. Hindi Parang di mula no. A few moments later. Hello again, dear friends. Update ulit ako. So, katatapos lang namin mag-practice. Kasama ko yung music team dahil ako ay magbibigay ng tanging bilang mamaya sa amin pong gawain dito sa Bakungan. So, yun dear friends. 2 hours later.
hinahanap namin, harita ng iyong mukha, sumasabog sa iyong pagkilos, at sa ibig na hain tanging dalangin na kami at huli. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lulusan, at sa aming kalagit na ay bumagal. Ang kalangitan, dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo ito sa amin ang halina't sama-sama. Suriin natin siya. Halina't sama-sama. Awinin natin siya. Iba-ibang ang iyong pangalan. Itaas at ilawan. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Itaas at ilawan. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Mabuti ng Diyos sa amin at sa inyo. Mabuti ng Diyos sa akin. Pero dapat po pinagkakatiwala din natin yung buhay natin sa Kanya dahil ang lahat po ng bagay ay kayang-kaya nating gawin sa pamamagitan po ng tulong ng ating Panginoon.
batid sa gabi pong ito. Si Jesus po talaga ang naghahanap sa bawat isa po sa atin, lalo higit kay Sakeo. Sapagkat ang sabi po sa ulit talata na ating pong nabasa, na parito ang anak ng tao, walang iba kundi ang ating Panginoon, upang hanapin at iligtas ang nawawala, ang makamakasalanan. The next day. Kung tanging bilang ngayon ay Wala na mari. walang hanggang sasambahin.
The next day. Three hours later. Ating pong pagpupuri sa Panginoon, ating pong aalayan siya at handugan dahil ang Diyos po ay hindi nagkukulang. Tuloy ang supply sa atin ng hininga, ng buhay at lahat ng mga bagay. Kaya purihin ang Panginoon sa gabi po ito. Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon dahil ang tagapagsalita ng Panginoon ngayong gabi ay nag-aral po ng Manila Bible Seminary. Mula first year hanggang fourth year siya po ay dance lister. Nagtapos po siya taong 2004 na cum laude. Ahid lang po siya sa akin ng isang taon kaya kilala ko po siya. No? Nagtrabaho sa PBS, naging manager ng PCBS, naging general manager ng PCBS, iniwan ng PCBS, nag-aaral ng engineering sa Isabela, pinagbigyan ng mga klase sa unang take, hindi siya pumasa, pinagbigyan niya mga klase niya, pangalawang take, civil engineer po siya ngayon. At associate minister sa pinakamalaking kapilya ng Church of Christ sa buong Pilipinas, sa Dangay, Rojas. Pinakamalaki po, no? Pinakamalaki na kapilya ng Church of Christ sa buong Pilipinas, nasa Dangay, Rojas. Ang kanya pong posisyon, associate minister, walang iba, kundi si Pastor, Engineer Henry Almacen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po niya. Pressure si Nino. Purihin po ang Diyos. Maraming pong salamat, Pastor Bang. Mahigit 2 dekada na po kaming magkakilala ni Pastor. Actually, ngayon lang po ako Pinakilala. kinakabahan. Dahil matindi po yung pagkakapakilala po niya. Pero regardless kung ano po yung ating pong mga nakuha or naabot sa buhay, ano pa man yung iyong status ngayon, ang buhay pong ito, hanggang sa huling patak ng dugo, hanggang sa huling hininga,
dapat pong ipaglingkod sa Panginoon. Yan po ang prinsipyo na natutunan ko po. Doon sa kasama niyo po na pakilala, dami niyo po pakilala sa akin, pero ang pinakang po talaga ang pastor po ng Bacoy Church of Christ. Yan, si Pastor Bang. Kaya purihin po ang Diyos sa buhay po niya. At hindi lamang po yun, purihin po ang Panginoon dahil sa matagal pong panahon na ay nakabalik po ako ng Mindoro. Salamat po sa Panginoon talaga. At minsan po ay nakasama mga kumuli ang MEC, ang pamunuan po ng MEC. Sa pamumuna po na hindi po natin kasama ngayon, si Pastor Riner Pumorkan, pero nanonood po siya ng live. Shout out po. Shout out po sa ating pong Vice Presidente at sa lahat po ng pamunuan ng Mindoro Evangelistic for Christ. Tayo po ay muling nagpapasalamat po sa Panginoon. Alam niyo po, bibihira po sa isa pong bayan o sa isa pong barangay na mayroong mga tagapangaral na nagsasama-sama. Alam niyo po ilang mga tagapangaral na nagsasama-sama ngayon sa Bakungan? Mga lingkod po ni Kristo, mga lingkod ng Diyos na handang mamatay. Alang-alang kay Kristo. Alam niyo po kung ilan? Mahigit po 30 kung hindi po ako nagkakamali. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ano po? Bihira po yun. Ako po ay galing po ng Isabela. Kung ang ating pong testimony kanina ay galing ng Mindanao, sa dulo po ng Mindanao, kami naman po ay nasa Hilaga o nasa norte ng aking pong asawa, Sister Jonah. Doon po ay hindi ko po na-experience sa loob ng 10 taon pamamalagi ng Isabela na meron pong ganitong pagsasama ng mga tagapangaral. Bukod tangi lang po yung dito sa Mindoro. Kaya po ang Bakungan ay pinagpala. At purihin po ang Panginoon dahil ang pangangaral po ng MEC ay hanggang ngayon nagpapatuloy po. Dati, noong bata pa rin naman po ako ngayon, pero mas bata po ako noon, mga ilan lang po yung mga tagapangaral na sumasama po dito sa gawain ito. Pero ngayon, biruin niyo po, hindi lamang po napakarami, napakagwapo pa ng mga tagapangaral po natin na kasama po ngayon. And purihin po ang Panginoon. Dahil po dyan, totoo po na pinagpala po ang Mindoro at maging ang barangay po ng Bakungan. Yan po ang katotohanan ngayong gabi. At sa gabing ito, gusto ko pong ipaalam sa inyo na ang ating pong pagsasaluhan na salita po ng Diyos ay galing po sa Mateo chapter 14, talataang 22 hanggang sa mga sumusunod. Kung kayo po ay may Biblia, samahan po ninyo ko na atin pong itong buksan at atin pong itong basahin. Tayo pong lahat ay magsitayo bilang paggalang sa banal na kasulatan. Ang pagkakasaad mula sa sulat ni Mateo, kabanata 14, talatang 22 hanggang sa mga sumusunod, ito po ang salita ng Diyos. At pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Sa talatang 23, siya palisin. Okay, balik po tayo sa talatang 23. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpong ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! Sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. At siyang hinawakan ni Jesus. Bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka.
tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Pinagpala po ng Diyos ang mga salita na ating napakinggan, tayo pong lahat ay manalangin. Hours later. Panginoon, pag ako pa nandun sa likod at ako po, talagang comfort na comfort po ako. Kasi pagdating ko dito, talagang ramdam yung tama sa akin. Ganun pa man po. Ako po ay magbibigay ng isang tanging bilang para po sa ating Panginoon at maging kasiyahan po sa bawat isa po sa atin po. Ang ating pong inihandang awitin ay paborito ko pong kanta. Kasi every time na ako po'y lagi nag-iisa at yung bang marami kang battle sa buhay, ito yung kantang nagbibigay ng comfort sa akin. So yung katapatan ng Diyos, ito yung nagpapakalma sa akin, itong awitin nito. So naalala ko lang yung sinabi ni Pastor Henry sa kanyang message kagabi. Yung kapayapaan ng buhay ay hindi makakamit sa pagkawalan ng problema natin, kundi sa Kristo, meron tayo. So, English talaga yung tinagalog ko lang. Hindi ko kasi kaya English na Pastor. So, yan, ang akin pong awitin ay kapagilan ko. Nawa po ay damihan po natin yung isahin. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumay, namin siyang dumaramay. Ang Panginoon'y tapat kailanman.
po si ang ating pong tagapagpakilala sa speaker po natin. Ito po'y matagal ko nang kilala. Bata pa yan ay kilala ko na. Ilan taon ka na ba, Brad? 70, 63, kaya bata pa, kilala na kita. Brother Joel Palyar, yan po yung ating pong speaker na sabi ng tagapagpakilala natin ay pait na bait. Kaya ikaw naman po ninyo kanina. Tumawag ang Diyos talagang mabait. Hindi ba po matatapang yan, bagaman may karanasan nyo? Yung mga yun, yung nag-testimony po dito, yung po'y sobrang bait na niyan. Sobrang bait na po niyan. Kaya po nga ginamit na ng Panginoon. Joel Palyar at Darrell Kabayaw. Ano? Kabayaw. Medyo ano pa. Yan po yung nag-testimony noong pong isang gabi. Ano ito? Joven Rian Saris. Brother Joven Rian Saris. Ayan. Medyo ano po eh. Joven Rian Saris. Yan. Melbert. Brother Melbert Jimenez. Ayan. Ano po yan? Kung kilala na yung basketballista na si Jimenez, pinsan po yan. Brother Hernandez. Ayan. Hernandez. Yung po ay mga ngaral. Tapos lahat po yan ng mga na seminary. Mga kapatid. Brother Ezekiel Habat. Ezekiel Habat. Yung pong ating pong ng computer. Ayan. Taga-operator. Ayan. Brother Jamilo Acapulco. Yung pong ating pong cameraman. Yan po yan. Kahit saan po pumunta mga ngaral yan, laging yan ang nakikita ko. Nag-live po yan. Kaya kita po kayo yan. Yan. Ano pa? Brother Bang Aristotle Rivera. Brother Bang. Yan po ay isa at matagal ko na rin kilala yan kung paano yan naging leader din po namin. At Brother Dodong Laurina ng Occidental Mindoro. Kasama po natin yan. Ayan. Palagpagan po natin yan mga yan. Brother Lumel Formento, ang pinakamagaling na umawit ng samahan ng Mindoro Evangelistic Crusade. Kailangan po ninyo na pakinggan. Yan po yung napakahusay umawit. Kung gusto nyo, apawitin muna natin. Brother Dante Acapulco, kapatid po yan ng ating pong treasurer. Yan naman po ay secretary ng ating pong samahan. Kaya kumpleto po. Maraming salamat. At yan ay si Brother Dante Acapulco. Philip Openya, inaanak ko yan. Kaya ganyan yan. Ang sipag niyan. Masipag po yan. At kaya sabi niyan, kahit na tayo na mamaos, alay natin ang ating pinig sa Panginoon. Siya po yung sa simula hanggang sa wakas. Siya po yung tagapagpakanta at never na mapakinggan po namin na reklamo siya. Ito naman po yung unang speaker po natin, kung inyo natatandaan, si Brother Ivan Tamunde. Tamunde. Taga Mindanao po yan. Ang lalayo po na. Yun po yung nag-decorate niya, no? Yun. Nag-decorate. Yung pong nag-special number, Junkie Arizona. Brother Junkie Arizona. Walang tumama talaga. Arizona. Ano na yun? Automatic na yun. Brother Mayor Merhan. Yan po yung mayor na walang munisipyo. Pero magaling po yan. Tapos doon po na seminaryan. Parang yun po ay amin ang pinasanayang tawag sa kanya. Ayan. Brother Ludi Formento, ang ating pong organista, na kahit hindi nakatingin, ay alam na alam kung saan tutupahin. Yan. Sanay mga pa. Ito po, sa John Mark Santuyo. Yan po yung walang iba. Yung talagang kisig na kisig natin yung sing ngayong gabi. Yan. Siya po ay taga Bulalakaw. Ayun. At siya po ay mayroon din lokal na inalagaan. Ano pa? Brother G.B. Saulong. Yan. Kung tawagin po namin ay Joker, pero hindi po yan lagi nagpapatawa. No, Joker. Yan po yung gitarista natin dito, yung laging katabi ng na kumakanta.
At ang susunod po ay Brother Henry Almasin, yung pong engineer, civil engineer, na dating taga Ruas, ngayon po ay taga Isabela na. At dahil sa gawain sa Panginoon ay ating pong kasama. 24, Brother Julito Montalvo, Magramo. Yan, Magramo. Yan po ay pisa noon pong taga-occidental na boksingero. Yan. Kaya huwag po kayong pabiro-biro dyan. Brother, ito na po, Jason Santiago. Yan. Kapatid po yan ni Miriam. Ako pala ako. sorry. Ako. Ayan. Kaya madali na po yan. Brother, ano yan? Rakim. Ay, ito po yan, may lahing Arabo. Basi po ninyo yung laki. Yan po yung drummers natin. Atong, talaga kung pumalo noon ay talagang halos masira. 27, Brother Dennis Vitalcoren. Yung po yung nagpatotoo kanina. Nasaan yun? Na ikaw pala ay nagkatalon sa swimming pool na walang tubig. Ito po, at siguro ito, yan, ilan na lamang. Brother, ito, nabanggit na po natin, pinasalamatan na po natin, Brother Rodney Pamorgan, ang kapatid po ng presidente ng ating pong samahan. At pang 29 ay Rodolph K. Saulong. Yan po yung mga bagong sumusulong sa pangasiwa at pangalaga. Baka po, siyempre, kung walang lalaki, walang babae. Tama po dahil una nilikha ng Diyos ay lalaki, tapos babae. Kaya kung walang lalaki, walang babae. Kaya palakpakan po natin ang walang sawang hindi rin nagreklamo mula pa nung una hanggang ngayong gabi, napapakinggan po natin nagtanging bidang. Misis po yan at may bahay ng ating pong kapatid na engineer. Ayan, maraming salamat. At siyempre, kasama rin po natin yung taga-Kalapan. Ayan, panguna ni Brother Raymond Bonifacio, kasama po niya ang lahat ng paligid ko dito. Hanggang po ito kasama po natin yan. Unahin po natin sa salutan, Brother Raymond Bonifacio, Andres Bonifacio, ako po yan. Kaya dito po mukha ko yan. Pangalawa, Brother Kenan Mariano. Ayan, sa St. George. Kasama po natin. Kita po ninyo kung talagang pag nag-iisa-isa. At sunod na po natin si Brother Edgan na Lalo. Ano po? At meron pa akong nakakalimutan. Yung pong taga-Puerto Galera na dumating kanina, hindi niya natiis na hindi siya makisama, si Brother Delmar Kento. Ayan. At isama-sama na po natin lahat at ginagamit ng Panginoon ng Brother Bisoy na Villa Antonio. Yan po ang mga aral, makisip ng mga aral ng Villa Antonio.
Wala yun. 4 days na kami. So yung meron po dyan yung number 5 sa yan. Pag nasa po ang kamay, 1, 2, 3, 4. The next day. Hello, AJ! Sino yan? Sino yan, baby na yan? Oh, Jay, tingin dito, Jay. 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 Jay, oh, dito. Tingin. Ah, Jay, Jay. 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 Magpapasimula ng mainit nating sa gawain pong ito upang marinig po natin yung salita ho ng Panginoon na siyang pagpapala po sa atin. Palakpak po dito lahat ng gusto ng pagpapala. Amen. Marami po ano. At ngayon pong gabi, kami po ay nagagalak na kami po ay makarating po sa inyo pong lugar, sa inyo pong barangay. Dala po namin yung pagpapalang mula sa Diyos. Bagamat hindi man ito financial o material, ito ho ay spiritual na hanggang sa kabilang buhay ho, dala-dala ho natin at mapapakinabangan po natin.